Ako si Ruel, 29 years old, isang construction worker. Lumaki ako sa mahirap na pamilya, kaya bata pa lang ako, sanay na ako sa pagbabanat ng buto. Ang misis ko namang si Loida, isang manikurista at may maliit na lugawan sa harap ng bahay namin. Mayroon kaming matalino at masayahing anak. Siya si Hasmin na grade 2 na ngayon. Kahit mahirap ang buhay, gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Lumaki kami sa tabing estero, sa isang masikip at luma naming barong-barong. Dito kasama rin namin si Nanay Imelda, ang aking ina. Medyo may katandaan na si Nanay pero siya ang unang bumabangon tuwing umaga para asikasuhin si Hasmin bago ito pumasok sa school. Habang kami naman ni Loida ay todo ang pagsusumikap para lamang kumita ng pera. Ang madalas na problema namin dito kapag umuulan, nagigising na lang kami na lumulutang na lahat ng gamit namin dahil sa baha. Mahirap pero kahit ganito, ang mahalaga ay magkakasama kami. Dahilan para magpatuloy ako at huwag sumuko. Pero minsan napapatanong na lang ako, hanggang kailan kami ganito? Nang marinig ko ang balita tungkol sa pabahay ng gobyerno para sa mga informal settlers, nabuhayan ako ng loob. Sa wakas, makakaranas na rin kami ng kaginhawaan. Pero si Loida, may alinlangan. Iniisip niya kung paano na ang lugawan niya, mga suki niya. Nag-aalala siya kung paano kami magsisimula ulit. Naiintindihan ko ang ipinangangamba niya. Pero hindi ba't mas mahalaga na may sariling tahanan kami? Isang bagay na matagal na naming inaasam-asam. Alam kong hindi perpekto ang mundo namin. Sobrang hirap ng kalagayan namin. Buhay na nakasanayan na namin sa paglipas ng taon. Pero hindi kami pwedeng manatili rito habang buhay. May pangarap ako para sa pamilya ko, lalo na para kay Hasmin. Ayokong maranasan niya ang hirap na pinagdaanan ko. At kung ang pangarap ay nangangahulugan ng pagsugal sa hindi sigurado, handa akong tumaya para lang manalo. Bilang isang ama, may mga pangarap tayong gustong ilaban para ipanalo ang hinaharap, lalo na ang kinabukasan ng ating mga anak. Roel, yung bill pala ng kuryente tsaka tubig dumating na kanina. Nako, sa Sabado pa naman sahod ko. Kailan ba due date ng mahal? Bukas na yung due date nito, Roel. Oh, ba't kanya ka makatingin? Huwag mo sabihin mapuputulan na naman tayo. Kasi mahal. Ay nako, Roel, sinasabi ko sa'yo ha. Awang-awa na ako sa anak natin. Nilalamok na lang gabi-gabi dahil walang kuryente. Tapos napuputulan na naman tayo ng tubig. Papasok na naman siya sa school nang walang ligo. Tayo ayos lang kahit walang ligo o kuryente. O sige na. Gagawan ko na lang ng paraan yan mamaya. Uutang na lang muna ako kaila Aling Marisa para may pambayad muna tayo. Uutang ka na naman. Diyos ko naman. Ang haba-haba na ng listahan ng utang natin doon. Di pa nga natin nababayaran yung utang natin noong nakaraang buwan tapos uutang na naman tayo. Pasensya na. Hindi talaga abot yung sahod ko sa due date natin . Mababayaran ko naman agad. Ako na lang muna didiskarte ngayon. Hahanap na lang ako ng mga lilinisan ko ng kuko dyan para may pandagdag tayo sa bayad. Tapos may kinita naman ako sa lugawan natin . Pagsamasamahin ko na lang. Sige mahal. Pasensya ka na . Ay nga pala, Nay. Andito ako sa kusina, anak. Hinuhugasan ko tong mga pinggan. Ano yon? Nay, yung mga taga-gobyerno po ba na nagpunta nung nakaraan? Bumisita ba ulit kanina o kaya kahapon? Ay naku, wala pa. Hindi pa ata ulit bumabalik . Ganun po ba? Kasi Nay, alam mo ba narinig ko kanina sa mga kasamahan ko na may pabahay daw ang gobyerno para sa mga informal settlers dito sa area natin. Ide-demolish daw ang mga bahay rito sa area tapos ililipat tayo sa relocation site. Ha? Totoo ba yan, mahal? Ide-demolish na tong area natin? Saan naman tayo ililipat? Hindi ko pa alam mahal, pero sabi nila magkakaroon na tayo ng bagong bahay. Yung sariling atin. Hindi na tayo babahain,
hindi na tayo makikisiksi sa ganitong kaliit na lugar. Magiging maayos na ang buhay natin, Lloyda. Sigurado ka bang maayos ang lilipatan natin? Baka mas mahirapan pa tayo magsimula ulit dahil hahanap na naman ng kabuhayan o trabaho dun. Paano ako? Paano ang lugawan natin? Paano mga suki ko? Yung pag-aaral ni Hasmin, paano na? Lloyda, huminahon ka. Masyado ka naman nag-aalala agad. Di ba matagal na nating gusto magkaroon ng maayos na bahay? Para kay Yasmin, para kay nanay, at para sa atin. Pinangarap natin yun, di ba? Andito na oh. Hindi ka ba masaya? Ewan ko. Hindi ko na alam, Ruel. Mas gusto ko na sigurado tayo sa lilipatan natin bago tayo magdesisyon. Andito na ang buhay at kabuhayan na kinasanayan natin. Oo, mahirap man, pero alam kong sigurado ako sa buhay natin dito. Kaya hindi ganun kadaling iwan ng lugar na to. Totoo yun, anak. Mas magandang may kasiguraduhan ng lahat bago tayo gumawa ng isang desisyon, lalo na't hindi ganun kadaling magsimula sa isang lugar na hindi naman sa atin pamilyar. Isa pa, hindi natin nakasanayan. Minsan, ang akala nating pangarap na natupad, isang bangungot pala sa buhay natin. Eh ano bang gusto nyo? Lumubog na lang tayo sa baha rito? Lumungoy sa baha kasama ang mga basura? Laging nangungutang para lang may pambayad? Gusto nyo ganito na lang tayo palagi? Hindi ba kayo napapagod sa ganitong buhay? Ako kasi napapagod na. Kaya pangarap kong makaalis sa lugar na to. Akala mo ba ikaw lang ang napapagod sa ganitong buhay? Hindi, Ruel. Ako rin pagod na pero mas iniisip ko ang anak natin. Dahil kung hindi naman sigurado magiging buhay natin dun sa lilipatan natin, hindi lang tayo maghihirap, kundi pati ang anak natin. Tao po. Anak may tao ata sa labas. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali rin po, sir. Ano pong sadya nyo? Ako po si Mr. Santos mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Gusto ko pong ipalam sa inyo na sa susunod na buwan ide-demolish na po yung lugar na to. Kailangan na pong lumipat ng lahat ng residente sa designated locations po sa probinsya. Narinig mo yung Lloyda? Sa wakas, totoo nga. Hindi po ba ang layo pag probinsya, sir? Paano hanap buhay namin? Wala kaming kakilala doon. Hindi ba pwedeng wag na lang kami umalis dito? Hindi po pwedeng hindi po kayo lumipat dun sa relocation site kasi nasa danger zone na po kayo at public property na po to. Kaya kinakailangan po talaga lumipat na po kayo sa mas ligtas na lugar. May binigay naman pong livelihood programs yung gobyerno para sa inyo. Makakahanap din po kayo ng bagong pagkakakitaan kung gusto nyo po. Sige po, sir. Salamat po ng marami. Salamat po. Ay, salamat sa Diyos. At makakapagsimula na tayo ng bagong buhay sa susunod na buwan. Ito na ang simula ng bagong buhay natin. Hindi ka pa rin ba masaya, Lloyda? May mga livelihood programs daw sabi ni Mr. Santos. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Ay, sana nga, Ruel. Sana totoo lahat ng sinasabi nila. Sana nga ito na ang pangarap na matagal na nating hinahangad. Kasi kung hindi ko na alam kung ano mangyayari sa atin. Isang buwan na ang lumipas mula nang sabihin sa amin na kailangan na naming umalis. Handa na ang puso't isip ko na iwan ang nakagisna naming tahanan. Pero ngayon na paalis na kami, nakatayo sa kalsada kasama ang iba pang mga pamilya, pakiramdam ko para akong idinuyan sa alaala ng lahat ng pinagdaanan namin dito. Habang tinitingnan ko ang mga gamit naming nasa lapag, mga lumang kahon, sako-sakong damit, ilang kaldero at plato, hindi ko maiwasang isipin na dito kami natutong lumaban sa buhay. Dito namin sinimulang buuhin ang mga pangarap namin. At ngayon, iiwan na lang namin ang lahat ng yun? Isa-isa nang lumabas ang mga kapitbahay namin. May iba tahimik lang na parang tinatanggap na ang kapalaran. Yung iba, nakatingin sa paligid na parang naghahanap pa rin ng dahilan para manatili. Ako, tahimik lang. Si Lloyda? Hindi ko alam kung galit ba siya o malungkot. Si nanay,
Kahit hirap na sa paglalakad, matapang na tinutulungan kaming ayusin ang mga gamit. Si Hasmin naman, bilang isang bata na wala pang muwang sa mundo, ay masayang naglalaro sa tabi ng mga kahon. Lingid sa kanyang kaalaman, paggising niya kinabukasan ay ibang mundo na ang makikita niya. Pagdating ng truck, hindi ko maiwasang mapasulyap sa paligid sa huling pagkakataon nang sumakay na kami. Hawak ko si Hasmin at inaakay ko si nanay. Habang papalayo ang sasakyan, hindi ko napigilang lumingon. Tanaw ko pa rin ang bahay naming sira-sira pero naging kanlungan namin ng matagal na panahon. Ang mga kapitbahay, mga nakasama namin sa hirap at ginhawa. Isang buhay na hindi perpekto pero matatawag ko na sa amin. At ngayon, iiwan namin ang lahat ng iyon para sa pangakong mas maayos na buhay. Pero, totoo nga ba? Pagdating namin sa relocation site, sinalubong kami ng tahimik na lugar at isang hilera ng bahay na parang hindi pa tapos. Walang kuryente, walang tubig, walang kahit anong senyales ng bagong simula na pinangako nila. Napatingin ako kay Loida. Hindi na niya kailangang magsalita. Nakikita ko sa mga mata niya ang tanong na gusto ko ring itanong sa sarili ko. Ito ba talaga ang pangarap na sinugal ko? Hay, salamat sa Diyos. At nakarating din tayo. Ruel, tama ba itong napuntahan natin? Ganon pa rin, Ruel eh. Dikit-dikit pa rin yung mga bahay. Nag-iba lang ang itsura sa labas. Pero halos ganon pa rin. Napalayo pa tayo sa syudad. Oo nga anak. Ito na ba yung housing program ng gobyerno? Pa, parang nakakatakot naman po dito. Ang tahimik po sobra. Dito po ba tayo titira? Oo, dito tayo titira. Ito na yung bagong bahay natin. Ruel, seryoso ka ba? Ha? Parang hindi naman bahay to eh. Baka naman nagkamali lang tayo. Oo, ito na yun. Ayan oh, nakapaskil pa sa relocation site. At andito din ang pangalan ko. Pero nak, bakit naman parang mas maayos pa ata yung dati nating tinitirhan? Ano ba kayo? Huwag nga kayo puro reklamo. Hindi nyo ba nakikita? Maganda na tong bagong bahay natin. Biyaya na tong dumating sa atin. Pa, ma, ba't ang dilim? Baka may multo dito, nakakatakot. Saglit lang anak ha. Buksan ko muna yung ilaw. Ano na, Ruel? Matagal pa ba yan? Ba't wala pa rin ilaw? Ay, ano nangyayari dito? Ayaw bumukas ng ilaw. Ilang beses ko na tong sinubukan kaso ayaw talaga. Baka naman pundido yung ilaw. I-check din natin yung tubig. Baka wala ring tubig. Ayan, may tubig nga pero ang hina naman. Aabutin ka ng ilang oras bago makapuno ng isang timba. Diyos ko naman, Ruel. Ilaw at tubig, problema pa. Buti na lang may kandila ako nadala rito. Ito na munang gamitin natin para mai-check natin tong bahay. Baka naman lahat ng ilaw ayaw gumana. O kaya wala pala talagang kuryente dito. Sige, ayun na muna gamitin natin tapos bukas ayusin ko na lang yung ilaw. Kaya natin to. Ayusin natin tong bahay. Ang importante, may matutuluyan tayo. Naku po, umulan pa. Ay, Roel, akala ko ba magiging maayos tayo rito tulad nung sinabi nung lalaking kausap natin na taga-gobyerno? Bakit parang mas malala pa to sa dati nating tinitirahan? Tapos wala pang ganong mga tao. Paano ako makakahanap ng kliyente magpapalinis at ayos ng mga kuko nila? Ikaw, paano ka makakahanap ng trabaho? Ano ka ba, Loida? Huwag kang panghinaan ng loob. May madali ba sa umpisa? Lahat naman mahirap sa umpisa lang. Naririnig mo bang sarili mo, Roel? Tignan mo yan. Pati pinto ng banyo sira. Yung bintana wala pang salamin. Ang daming lamok. Paano na lang yung anak natin? Mamaya magkasakit pa siya rito eh. Itong bahay walang kapintu-pintura. Walang kabuhay-buhay. Pa, may tumutulo po. May butas po ata yung bubong. Hala, teka, kukuha ko ng timba. Asan na ba yung mga dala nating gamit? Ay nako, Diyos mio, Roel!
Paano tayo matutulog niya kung ganyan may mga tulo pa? Ruel, anak, anong klaseng pabahay ba to ng gobyerno? Bakit naman ganito ang ginawa nila sa atin? Yung iba bang na-relocate ganito rin? Bukas kaya puntahan natin sila para matingnan natin yung sa kanila. Baka sa atin lang yung ganito eh. Hayaan mo na, Nay. Bukas sa bukas, pupuntahan ko yung mga kumpare ko. Sa kabila kasi sila. Medyo malayo dito. Pero Nay, Loida, anak, huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan para maiayos tong bahay at maging komportable tayo. Oy, pareng Kaloy. Nandito rin pala kayo. Akala ko sa kabilang relocation site kayo eh. Oo pre, 2 linggo na rin kami rito. Kumusta naman kayo ng pamilya mo? Ayun nga pare. Akala ko kasi yung pinapangarap mong bagong buhay para sa pamilya ko. Kaso, parang imbis na matupad na pangarap, parang bangutang ang naibigay sa pamilya ko eh. Nako pre, kung alam ko lang nalilipat kayo rito, dapat nasabihan ko na kayo na wag nang tumuloy. Baka mas maayos pa sana ang bahay at buhay nyo dati kaysa rito. Bakit pre? Kahit ba nung naglipat kayo, ganito rin naranasan nyo? Walang kuryente at tubig na maayos. Wala pang pintura ang mga bahay tapos sira-sira pang gamit sa loob. Talaga bang ganito ang mga pabahay rito? Oo pre, ito talaga mga pabahay rito. Kala ko rin nung una magiging maginhawa na ang buhay namin pero sa loob ng 1 buwan, parang ang hirap. Minsan naiisip ko na kung hindi ba kami lumipat dito, mas maayos ba buhay namin? Bakit naman kasi ganito ang gobyerno natin? Mangangako ng pabahay tapos sira-sira naman ang ibibigay sa atin. Mahirap na ngang maging mahirap, mas pinahirap pa nila. Ewan ko ba dyan sa kanila? Matagal na raw tinapos tong mga bahay kaso wala pang mga nakatira. Yung iba, nasira na bago mapakinabangan. Yung tubig, mahina tapos minsan madumi pa. Yung kuryente, madalas mawawala. Kahit mga signal ng cellphone sobrang hina Pahirapan pa makahanap ng signal. Oo nga Wala ngang signal ngayon. Nako, kuwawa naman anak ko. Nag-aaral pa naman yon. Ewan ko ba sa gobyerno natin? Napangakuan tayo na mabuti pero ito maaabutan natin pagdating dito. Mabahay raw pero parang pinabayaan na. Ang hirap pa namang maghanap ng trabaho dito. Parang ang layo sa bayan Yung trabaho na sinasabi nila, parang wala naman. Oo pre, wala rin yung sinasabi ko noon nila na trabaho. 1 buwan na ako rito pero wala pa rin akong trabaho. Sobrang hirap na nga kumita ng pera dito. Sige na. Nahanap na ako ng asawa ko Sige pareng Kaloy. Salamat Ang akala ko, magkakaroon na kami ng bagong simula. Ang sabi ko sa sarili ko, kahit hindi gaano kaayos ang bahay magagawa naman ng paraan. Masasanay rin kami. Pero iba pala kapag nasa mismong sitwasyon ka na. Ito pala ang realidad na hindi ganon kadaling magsimula ulit. Sa unang linggo pa lang, ramdam na namin ang hirap. Tuwing umuulan, putikan ang loob ng bahay dahil pumapasok ang tubig. Kabi-kabilang tulo mula sa butas-butas na bubong. Walang epekto ang maglinis na maglinis dahil kapag umulan ulit, ganun pa rin. Sira ang bintana, kaya gabi-gabi naming tinitiis ang kagat ng mga lamok. Ang labis na pinangangamba ko, lalo na para kay Hasmin. At ang tubig naman, hindi sigurado kung kailan magkakaroon. Minsan may dumadaloy naman, pero mas madalas, wala. Kailangan pang makiusap sa kapitbahay o mag-igib kung saan-saan. Kahit ang kuryente, dagdag problema din na halos gabi-gabi na lang nawawala. Hirap si Loida sa trabaho niya. Paano siya makakapag-manicure ng kuko ng mga suki niya kung walang ilaw? Paano magpapatuloy ang lugawan niya kung ang tubig ay isa ring problema? Minsan napapaisip ako, tama ba tong naging desisyon ko? Iniwan namin ang dati naming buhay para sa pangako mas maayos na tahanan. Pero parang mas dumoble ang bigat na pasa namin ngayon. Noon, simpleng hirap lang ang meron kami pero nakakayanan namin at nalalampasan naman.
Ngayon may bayarin na sa bahay buwan-buwan, may gastusin sa pagpapaayos ng kung ano-anong sira sa bahay. May takot na baka sa isang iglap, tuluyan na kaming malugmok. Pero kahit anong bigat, hindi ko pwedeng ipakita sa pamilya ko na may panghihinayang ako. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong gawa ng paraan na maging tahanan ang lugar na to. Kaya heto ako. Aalis ulit papuntang bayan. Kailangan kong bumili ng doorknob para sa pinto. Pintura, para kahit papaano magmukhang buhay itong bahay. Bibili rin ako ng screen para hindi na masyadong lamukin si Hasmin. Kahit papaano, konting ayos, baka sakali gumaan ang pakiramdam ni Loida. Kasi kahit anong mangyari, ito na yon. Wala nang atrasan. Loida, may bibilin nga pala ako sa bayan mamaya para dito sa bahay. Sa bayan? Ano mga bibilhin mo? Bibili lang ako ng bagong doorknob para sa pintuan natin. Ayusin ko rin yung drainage para makapaghugas na tayo ng pinggan na walang umaapaw na tubig. At para magamit natin yung CR. Tsaka pala screen. Yung ilalagay dyan sa bintana para di na rin masyadong lamukin si Hasmin kapag gabi na. Bumili ka na rin pala ng pintura. Dagdag ko na lang sa bibili natin. Tsaka gusto mo ba lagyan natin kahit maliit lang na gate para mas safe tayo dito sa bahay? Lalo na di naman natin masyadong kilala mga tao dito. Mas mabuti nang ligtas tayo. Pero mahal, parang ang dami naman ata ng bibilhin. May budget pa ba tayo? Tsaka sa pag-aayos, kakayanin ba matapos agad lahat yan? Malayo kasi ang bayan dito, mahal. Tapos mahal pa pamasahe kaya mas mabuti na yung mabili natin lahat para isang gastos na lang. Tutulungan naman ako ni Paring Kaloy para sa pag-aayos ng bahay natin eh. Ganun ba? O sige. Ikaw na bahala. Sabi mo gagamitin na muna yung ipon natin. Para sa pagpapatayo sana yun ng maliit na lugawan ulit eh. Pero sige, bawi na lang tayo pag nakaluwag-luwag na. Sige, mahal. Alis na kami ni Paring Kaloy ah. Naghihintay na kasi siya sa labas kanina pa. Sige mahal, ingat kayo ha. Mahal, baka bumalik ulit ako ng bayan para mamali ulit ang materyales. Kinulang eh. Bibili rin ako ng bakal at simento para maayos dun sa gagawing gate. Ha? Bibili ka na naman? Bakit? Yung sahig sa CR, nagbabara pa rin. Hindi ko alam kung drainage ba talaga ang problema o ano. Hanggang kailan ba tayo gagastos para sa bahay na to, Ruel? Parang hindi na natatapos kakaayos natin eh. Konting tiis pa, Loida. Kahit papano naman nagkakaroon ng kaayusan tong bahay. Konting tiis? Eh kapag inaayos mo yung isang sira dito sa bahay, sa susunod may sira na naman. Ano to? Araw-araw tayong gagastos? Loida, wala na tayong choice. Kailangan natin magtiyaga sa pagpapaayos ngayon. Hindi tayo pwedeng mamuhay lagi ng ganito. Eh yun na nga, Ruel eh. Hindi tayo pwedeng mabuhay lagi sa ganito. Lalo na paubos na yung ipon natin. Ilang taon din natin pinag-ipunan yung pera na yun. Tapos sa isang iglap lang mauubos lahat kakapaayos ng bahay na dapat sa simula pa lang maayos na. Iniisip ko lang naman kapakanan nating lahat eh. Ngayon lang tayo nagkaroon ng sariling bahay, Loida. Normal lang naman gumastos. Kasi sa atin naman to eh. Ano ba gusto mo? Bumalik tayo doon sa dati nating bahay na na-demolish na. Wala na tayong babalikan pa, Loida. Kaya kung ako sa'yo, magtiyaga na lang tayo. Sa umpisa lang naman to eh. Kaysa puro tayo reklamo. Ruel, gising. Ano yun? Bakit? Ano yun? Naririnig mo ba yun? Ang alin? Parang may tao sa baba. Gumising ka nga muna kasi dyan. Tignan mo nga muna kung anong nangyayari sa baba. Saglit lang, titignan ko lang. Ano ba yun? Teka. May tao. Hoy! Magnanakaw! Amin yung mga gamit na yan, hoy! Ruel, ano yun? Ano magnanakaw? Yung mga gamit natin, Loida!
Ninakaw! Yung mga gamit natin para sa pagpapayos ng bahay. Nakuha! Iilan na lang yung natitira pang paayos natin eh. Lintik na buhay talaga to, oh. Ano ba naman yan? Walang-wala na nga tayo tapos nanakawan pa tayo. Mga wala talagang awa tong mga taong na to, oh. Pare-parehas lang naman tayo naghihirap dito, ah. Sana naman lumaban din sila ng pata sa buhay. O anong nangyayari? Bakit para nag-aaway na naman kayo? Nagising si Hasmin sa ingay nyo may pasok pa yung bata bukas. Nanakawan kasi tayo, Nay. Ano nangyari? Ano mga nanakaw? Nasaan na yung magnanakaw? Ayun na nga, Nay eh. Hindi ko nahabol agad. Nakatakas agad sila. Dala-dala agad yung mga gamit na gagamitin ko sana pampayos ang bahay bukas eh. Kaso, wala eh. Nanakaw pa yung mga bagay na pinaka-iingat-ingatan natin. Grabe naman yung mga tao na yon. Hindi na naawa. O paano na yan ngayon? Last money na natin yun. Saan tayo kukuha ng pera ngayon? Ubus na yung pera natin sa bangko. Gagawa na lang ako ng paraan bukas. Hihingi na lang muna ako ng tulong kay paring Kaloy. Ayun na naman tayo sa gagawa ng paraan eh. Puro na lang gagawa ng paraan. Hindi ko naman kasalanan na nakawan tayo eh. Alam ko ba mananakawan tayo ngayon? Ang akin lang, Ruel, ubus na tayo. Walang-wala na tayo. Alam mo, tama kaya to naging desisyon natin? Tama pa kaya to lahat? Ito na ba yung mga pinapangarap natin? Akala ko sa umpisa lang mahirap pero bakit habang tumatagal mas lalo pang humihirap? Hindi ko na alam kung anong gagawin dito sa mga nangyayari sa atin. Huwag ka naman mawala ng pag-asa. Mahal, nandito ako. Yung tono mo kasi, parang sumusuko ka na eh. Lloyda, kailangan kita. Kailangan ko yung suporta mo. Kung nagpakatatag ako, sana magpakatatag ka rin. Dalawang linggo na kaming nandito. 2 linggo ng pag-aayos, pagtitipid, at pakikibaka sa buhay na hindi namin inasahan. Akala ko, basta may bahay na may bubong, may pader, pwede ko nang tawaging tahanan. Pero paano kung yung mismong pundasyon nito ay mahina? Paano kung sa halip na seguridad, mas lalo kaming hindi mapanatag? Sa unang linggo, pilit kong inaayos ang mga sira. Doorknob, bubong, drainage. Hindi ko ininda ang gastos. Iniisip ko, para to sa pamilya ko. Pero habang may inaayos akong isa, may nasisirang iba. Paulit-ulit lang. Parang walang katapusang habulan sa isang bagay na hindi ko mahawakan ng buo. Tapos dumating pa yung gabing yun na sa isang iglap lang, nawala ang pinag-ipunan ko. Mga materyales na makakatulong sana sa amin para makabuo ng mas maayos na tahanan. Ninakawan kami. Tumakbo ako, sumigaw, pero wala akong nagawa. Wala akong nahabol. Pakiramdam ko, tinanggalan ako ng pag-asa sa harap mismo ng pamilya ko. Si Lloyda, ramdam kong mas lalo siyang napagod. Hindi na niya kailangan magsalita. Nakikita ko sa kanya yung lungkot, yung panghihinayang. Habang tumatagal, imbes na gumaan ang buhay, parang lalo lang kaming nilulubog. Araw-araw, pilit naming pinagkakasya ang natitirang pera. Araw-araw, pilit naming iniisip kung paano pa kami makakatagal dito. Pero hindi pwedeng matapos dito. Hindi ako pwedeng sumuko. Kahit anong mangyari, kailangan kong ipaglaban to. Kasi ang tahanan, hindi lang tungkol sa bahay na tinitirhan mo. Tahanan to dahil nandito ang pamilya ko. Pero paano kung pati sila, hindi na rin kayanin to at umalis na lang. O mahal, nandyan ka na pala. Kamusta yung paghahanap mo ng trabaho? May nahanap ka naman ba? Ayun nga eh. Mahal, wala naman ako nakitang trabaho. Yung ibang ina-applyan ko nung nakaraang linggo. Ang sabi, tatawagan na lang ako. Wala naman tumatawag. O paano na yun ngayon? Mas mabilis kasi magkakontrata sa Maynila kaysa dito sa probinsya.
Di naman kasi mahilig magpagawa ng mga building dito eh. Tsaka kung sa Maynila naman ako maghahanap, ang haba naman ng biyahe. Talo ako sa pamasahe. Hindi naman lahat naghahanap ng stay in a construction project. Doon sa kumpare mong si Kaloy, di ba may trabaho siya? Bakit di mo siya tanungin o humingi ng tulong ni ipasok ka niya sa trabaho niya? Baka naman pwede, di ba? Nakausap ko na yun si paring Kaloy nung nakaraan pa eh. Kaso, di raw sila hiring sa kanila ngayon. Kaya di niya ako may pasok sa trabaho niya. O ano ng plano mo ngayon? Paano na tayo kakain? Wala na tayong bigas, wala na tayong gasol. Hindi ko na nga alam kung paano ipapaliwanag kay Hasmin kung bakit puro talbos ng kamote, toyo, asin at kape na lang ang kinakain natin eh. Lloyda, alam mo namang sinusubukan ko, di ba? Lahat na ng paraan ginawa ko. Pero hindi nga sapat. Akala ko ba giginhawa na tayo dito? Akala ko ba mas magiging maayos ang buhay natin? Pero ano to, Ruel? Lalo lang tayong lumulubog, oh. Alam kong mahirap. Pero wala na tayong magagawa. Nandito na tayo eh. Harapin natin to. Pagtulungan na lang natin malampasan tong pagsubok na to. Madaling sabihin, mahirap gawin, Ruel. Alam mo bang pati ako hirap na rin makahanap ng trabaho? May mga factory dyan sa bayan pero hindi naman ako pumapasa sa screening. Anong gagawin ko? Ha? Pati tindahan sa kanto hindi na rin tayo pinapautang. Sobrang haba na ng listahan na babayaran natin. Ano nang mangyayari sa atin, Ruel? Anong ginagawa mo dito sa labas? Ba't hindi ka pa natutulog? May naisip akong solusyon. Kailangan natin magdesisyon dito, Ruel. Anong ibig mong sabihin? Bumalik na kaya tayo sa Maynila. Kahit saan pa yan, basta makabalik na tayo. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya makita si Hasmin na nahihirapan, na nagugutom, na hindi makapasok sa eskwelahan ng maayos. Hindi ko na kaya matulog na umiiyak na lang gabi-gabi. Napapagod na rin kasi ako. Lagi tayo nag-aaway. Alam kong mahirap ang buhay natin sa probinsya, Lloyda. Pero paano tayo babalik ng Maynila? Paano tayo magsisimula ulit doon? Nakausap ko na yung dati kong boss doon sa Maynila. Sabi niya, sa susunod na buwan, may project sila dito sa lugar natin. Pwede niya akong kunin mag-part-time sa construction. Part-time. Tapos ano? Pag natapos na ang kontrata, ano na tayo? Nga na ulit? Roel, ayoko na. Ayoko na dito. Umalis na tayo sa lugar na to, bumalik na lang tayo ng Maynila. Lloyda, Kung ayaw mo di maiwan ka dito. Pero kami ni Asmin, aalis kami. Lloyda, bigyan mo pa ako ng konting panahon. Ayusin ko to. Hahanap ako ng permanenteng trabaho dito. Tapos gagawa ko ng paraan para magkaroon tayo ng ibang kabuhayan dito. 6 na buwan na tayo nandito, Roel. Hindi ko na kayang tumagal pa rito ng ilang buwan o taon. Mahal, nakikiusap ako sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Huwag ka namang bumitaw sa laban natin na to. 1 buwan. Bigyan mo pa ako ng 1 buwan. Ayusin ko to. Please lang. Apat na buwan na kaming nandito. 4 na buwan ng pagsisikap, pagtitiis, at paghahanap ng sagot kung paano pa kami makakaraos. Sa Maynila, mahirap ang buhay pero kahit papaano, may paraan. Laging may mapagkakakitaan. Dito, parang wala nang direksyon. Kahit anong diskarte, hindi sapat. Kung may trabaho man sa bayan, halos para sa pamasahe lang napupunta ang kinikita. Kung susubukan kong bumalik sa Maynila, mas malaki pa ang gagastusin kaysa sa iuuwi ko. Si Lloyda hindi na rin alam kung paano kikilos. Wala siyang makuhang customer sa manicure at pedicure. At kahit yung maliit na lugawan na sinubukan niyang itayo, hindi rin nagtagal. Pati mga tindahan umayaw na sa pagpapautang sa amin.
Wala na kaming gasol, wala na kaming bigas. Ilang linggo na kaming halos asin at kape lang ang laman ng tiyan. At gabi-gabi, habang lumilipas ang oras, mas lumalayo kami sa isa't isa. Hindi na namin kailangang magsalita para malaman naming pareho kaming napapagod. Hindi dahil sa isa't isa, kundi sa sitwasyong pilit naming ginagawa ng paraan kahit kitang-kita naming hindi na ito gumagana. Hindi ko masisisi si Loida kung dumating siya sa puntong hindi na niya kayang ipaglaban to. Kahit ako, napapatanong na rin ako sa sarili ko kung hanggang kailan pa ako aasa. Pero paano nga ba namin ito ilalaban? Hindi ako maaaring sumuko. Hindi ko kayang tinan si Hasmin na itutulog na lang ang gutom dahil wala nang makain. Kahit mahirap, kahit masakit, lalaban kami. Hindi namin hahayaang lamunin kami ng kahirapan. Pero dumating ang isang hapon at nangyari ang pagkakataon na kinatatakutan kong mangyari sa buong buhay ko. Loida! Loida! Nasaan na ba yung namumutol ng kuryente? Nakausap mo ba? Asan yun? Anong ginagawa mo? Ba't ka nag-iimpake? Aalis na kami ni Hasmin. Loida, ano to? Di ba nag-usap na tayo? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo, Ruel? Pagod na ako sa usapang to. Nakakailang pangako ka na. Nakailang latag ka na ng solusyon sa akin. Wala namang nangyayari. Paulit-ulit na lang tayo na parang sirang plaka. Loida, huwag naman tayong maabot sa ganito. Ruel, wala na tayong kuryente. Wala na tayong tubig. Wala na tayong pera. Nung na-ospital si Hasmin, nung na-dengue siya, anong nangyari? Muntik pang may mangyari sa kanyang masama, di ba? Ruel, mamamatay tayo pag hindi tayo umalis dito. Pero Loida... Puro ka pero. Puro ka gawa ng paraan. Alam mo, Ruel, wala ka namang konkretong plano eh. Hanggang kailan ba, ha? Hanggang kailan mo ako paaasahin? Naiintindihan kita, Loida. Pero sana kahit papaano maintindihan mo rin ako. Kung babalik ka ng Maynila, saan kayo titira ni Hasmin doon? Kahit saan, Ruel. Kahit pakitira pa sa pinsan ko. Kahit pagtrabaho pa ako bilang kasambahay, kahit ano. Basta hindi ganitong buhay. Loida naman. Hindi na ba talaga natin mapag-uusapan to? Loida! Loida, wag mo akong iwan. Wag mong ilayo sa akin si Hasmin. Maawa ka naman, oh. Maawa? Eh sabing ba naawa ka? Ha? Kung ikaw kaya mo pang magtiis para makayanat at may ayos pang buhay natin, pues ako wala na. Ubus na ako, Ruel. Nung nasa Maynila tayo, hindi ko naranasan ang mga hirap na ganito kahit ang hirap ng buhay natin doon. Loida, oo. Walang nangyari sa mga plano ko. Pero marami pa tayong pwedeng gawin. Huwag tayong basta sumuko na lang. Ngayon alam kong ayaw mo nang marinig ang mga sasabihin ko. Pero may bago akong plano. Plano? Bagong plano na naman. Alam mo, wala nang katapos ang pagpaplano to, Ruel eh. Sana tanggapin mo na isang malaking drawing na lang tong dream house na gusto mo. Hasmin, halika na. Alis na tayo. Mama, ayoko. Ayokong umalis. Ayokong iwan si Papa. Papa, ayoko. Ayokong Hasmin, anak. umalis. Hasmin, anak. Sorry ah. Patawarin mo si Papa. Hindi ko sinasadyang magkaganito tayo. Loida, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Kawawa naman ang bata, oh. Loida, nakikiusap ako sa'yo. Wala na tayong dapat pag-usapan, Ruel. Kung talagang gusto mong manatili dito, di manatili ka. Walang pipigil sa'yo. Pero kami aalis na dahil hindi na namin kaya. Kung gusto mo makasama ang anak mo, pues sundan mo kami sa Maynila. Loida, anak! Naibuo na po ang desisyon ko. Pasensya na, aalis na po kami ni Hasmin. Loida,
Parang awa mo. Bitawan mo ko, Ruel! Parang awa mo na. Bitawan mo ko! Hasmin, halika na! Huwag mo gawin sa akin to. Lloyda! Lloyda! Lloyda, bumalik ka rito! Lloyda! Nay! Nay! Ano ba itong nangyayari sa akin? Iniwan na ako ng pamilya ko. Anong gagawin ko, Nay? Laban ng anak. Nandito pa naman ako. Kasama mo ako sa laban na to. Hayaan mo na muna si Lloyda. Sa ngayon, bugso pa ng emosyon ang pinapairal niya. Ipagdadasal ko siya. Mahihimas-masan din siya at sigurado akong babalik din siya dito kasama si Hasmin. Makakasama mo rin ang mag-ina mo. Hintayin mo lang. Magdasal ka. Magtiwala ka. Nay, hindi ko na alam kung makakaya ko pa tong hirap na to. Hirap na ako. Pinipili ko maging malakas at matatag para sa kanila. Pero parang hindi ko na talaga kaya, Nay. Nay, hindi ko na po alam kung tama po ba tong ipaglaban ko tong pangarap ko para sa kanila. Ano bang masama, Nay? Nangarap lang naman ako. Pero yung pangarap na yun, naging bangungot. Hindi ko inakalang darating ang araw na magigising ako sa ganitong katahimikan. Iba ang tahimik na ito. Hindi mapayapa, hindi nakakapanatag. Wala ng ilaw, wala ng tubig, wala ng kahit anong matatawag kong akin. Pero ang pinakamalupit sa lahat, wala na sila. Iniwan na ako ng mag-ina ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang huling sandali. Kung paano ko silang pinanood na mag-impake, kung paano ko gustong pigilan si Lloyda pero wala akong masabi. Wala akong maipangako. Wala akong maisagot sa mga tanong niya. Gusto kong sabihin na konting tiis pa, nakakayanin namin. Pero paano mo lalagpasan ang hirap kung araw-araw kang kinakain ng gutom? Paano ka makakahanap ng trabaho kung wala namang oportunidad? Paano mo maipaglalaban ang pangarap kung mismong pamilya mo ay bumitaw na? Masakit makita kung paano niya isinarado ang pinto. Parang sinasara niya hindi lang ang bahay na to, kundi pati ang posibilidad na bumalik pa siya. Masakit marinig ang yabag nila papalayo. Hindi ko alam kung babalikan pa ako ni Hasmin, kung matatawag niya pa ba akong tatay kapag lumipas na ang panahon. At ngayon, nandito ako, nakaupo sa sahig. Nakatingin sa dingding na ako lang ang nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan para maitayo ito. Sabi nila, ang bahay pwedeng mawala, pwedeng palitan. Pero paano kung ang mismong dahilan kung bakit mo ito itinayo na wala na rin? Gusto kong magalit sa gobyerno, sa sistema, sa lahat ng nangako sa amin ng magandang kinabukasan pero iniwan lang kaming lumubog sa hirap. Pero sa dulo, wala rin akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. At ngayon, ano na? Nandito pa rin ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Galit, panghihinayang, takot? O baka wala na rin akong emosyon kasi ubos na ako. Pero kahit anong sakit, kahit anong bigat, hindi pwedeng dito na lang to matapos. Hindi ko pwedeng hayaan na ito na lang ang kwento ko. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong lumaban. At sa katahimikang to, sa bahay na wala ng laman, isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi pa ito ang dulo. Nay, grabe po no. Ang dami rin pinagdaanan ng bahay na to. 1 taon na pala nakalipas mula nung umalis si na Lloyda. Totoo yan, Nak. At alam na alam ko ang lahat ng pinagdaanan mo hanggang sa oras na to.
Natutuwa na ako na kahit anong hirap ng buhay, hindi mo piniling sumuko agad. Mas naging matatag ka at malakas para sa asawa at anak mo. Tingnan mo, nung umalis sila, nakahanap ka pa rin ng matino at permanenteng trabaho dito. Pero Nay, kumusta na kaya sila, no? Sana nasa maayos na kalagayan sila ngayon. Namiss ko na rin sila, Nay, eh. Lalo na yung anak ko. Kahit naman may Facebook, hindi rin naman ako gano'ng kinakausap ni Loida. Pero di ba nak, tumatawag naman sila dun sa yung video call ba yun? Oo nga, Nay. Pero minsanan lang. Nakaka-chat ko rin si Yasmin, pero minsanan lang din. Alam mo nak, mahirap talaga maging haligi ng tahanan. Pero tingnan mo, kinakaya mo at tinitiis mo lahat kahit mag-isa ka. Hindi ka naman huminto sa pagtulong sa mag-ina mo eh. Kahit nasa Maynila sila nagpapadala ka pa rin ng pera sa kanila. Salamat, Nay, ah. Ikaw ang lagi nagpapaalala sa akin kahit papano may halaga pa rin ang ginagawa ko. Pero Nay, pansin nyo ba? Itong bahay na to, parang yung pamilya ko lang. Kahit anong ayos ko, bumibigay pa rin. Yung bubong, kahit anong tapal ko, tumutulo pa rin. Yung semento ng sahig, may mga basag na naman. Alam mo minsan, parang gusto ko na lang isipin na tama si Loida. Baka nga dapat kong sukuan ko na lang tong buhay na to. Bahay nga to, pero hindi to matatawag na tahanan. Minsan kasi nak, kahit anong pilit mong buuin ang isang bagay, kung mahina ang pundasyon, babagsak at babagsak pa rin yun. Pundasyon. Tama ka, Nay. Hindi lang ang bahay na to ang kailangan kong buuin. Yung pamilya ko rin. Yung pamilya ko na nasira, na iniwan ako. Hindi pa huli ang lahat anak. May pag-asa pa. Pero paano? Paano, Nay? Ayaw na nga akong kausapin ni Loida. Puntahan mo sila sa Maynila. Kahit itaboy ka ng asawa mo, tiisin mo. Kausapin mo pa rin. Asawa mo pa rin siya ano man ang mangyari. Isipin mo malaking pagsubok lang yan na kailangan niyong malampasan at matatapos din yan anak. Matatanggap niya pa kaya ako, Nay? Ipakita mo sa asawa mong mahal na mahal mo siya. Silang mag-ina. At patunayan mo sa kanila na may magandang buhay at bahay pa naghihintay sa kanila. Hindi man dito kahit sa Maynila. Kahit magsimula kayo ulit doon. Alam mo, Nay, matagal ko na yung gustong gawin. Kaya lang, pinangungunahan ako ng takot. Pag pumunta ako ron, anong sasabihin sa akin ni Loida? Anong mukhang ihaharap ko sa kanya? Gusto ko sana pag nagkita kami, yung may pangahawa ka na talaga silang kasiguruhan sa akin. Ay, ano bang plano mo anak? Bala kong paupahan na lang tong bahay, Nay. Pwede naman siguro yun. Tapos tayo, Nay, babalik na lang tayo ng Maynila. Maghahanap tayo ng maupahan doon. Bala ko rin magtayo ng negosyong lugawan doon. Maganda rin ang balak mo anak. Basta, tatagan mo lang ang loob mo. Kakayanin mo yan. Andito lang din ako laging susuporta sa'yo. Sa inyo ni Loida. Magsisimula na lang tayo ng panibago sa Maynila, Nay. Doon, mas maraming oportunidad. Mas maraming trabaho. Doon sigurado makakabangon tayo. Papa? Papa? Payakap ako sa papa, anak. Papa, na-miss kita. Na-miss ka namin ni Mama. Loida, salamat ah. Pumayag ka makipagkita sa akin kasama si Yasmin. Nga pala, ba't bumayay pa kayo sa probinsya? Pwede ko naman kayo puntahan sa Maynila ah. Ayos lang. Sinadya talaga namin umuwi dito. Na-miss na raw ni Hasmin ng papa at lola niya Ikaw, di mo ba ako na-miss? Roel. Loida, nabasa mo naman siguro yung mga chats ko sa'yo. Paupahan ko na yung bahay dito. Babalik na ako ng Maynila. Babalikan ko na yung buhay natin doon. Gusto ko nang makasama kayo ni Yasmin. Gusto ko nang magkaayos tayo at bumalik tayo sa dati. Babawi ako sa inyo. Pangako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para mabuo ulit ang pamilya natin. Kaya nga kami umuwi dito, 'di ba? Para sabihin sa'yo ng personal na okay na ako.
Okay na tayo. Magsimula na tayo ulit, mahal. Sobrang namiss kita eh. Namiss ka namin ng anak mo. Loida, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Yasmin. Mahal po namin kayo, Papa. Andito na si Papa, anak. Hinding-hindi ko na kayo pababayaan. Babawi ako sa inyo ng mama mo, anak. Magsisimula tayo ulit, ha. Bubuo tayo ng bahay ng matatawag natin tahanan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, pakiramdam ko nakakahinga na ulit ako ng maluwag. Hindi dahil nawala na ang bigat ng mga problema, kundi dahil alam ko na kung saan talaga ako dapat naroroon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ni Loida ang pagbabalik ko. Hindi ko alam kung may puwang pa ako sa buhay nila. Pero isang yakap mula kay Jasmine ang nagsabi sa akin na tama ang desisyon ko. Dapat matagal ko nang ginawa to, ang bumalik, ang ayusin ang pamilyang muntik nang masira dahil sa pangarap na hindi natupad, sa bahay na naging kulungan at sa buhay na muntik ko nang hindi mapanindigan. Akala ko noon ang sagot sa tanong kong saan na tayo pupunta ngayon ay isang bahay, isang bagong simula sa lugar kung saan maaari kaming bumangon. Pero hindi ko nakita agad ang katotohanan. Hindi lahat ng bahay ay nagiging tahanan. Hindi lahat ng pangarap natutupad sa paraang iniisip natin. Sinubukan ko. Pinaglaban ko. Pinilit kong ayusin ang pader, ang bubong, ang pintuan. Pero habang ginagawa ko yun, unti-unti kong na-realize na mas malalim pa ang bitak sa relasyon namin ni Loida. Mas mahirap ayusin ang tiwalang nawala. Mas matagal manghilom ang sakit sa sugat ng pagod, gutom at panghihinayang. Ang tahanan, hindi lang bubong na nagbibigay ng silong. Hindi lang dingding na pumuprotekta sa ulan. Dapat andun ka. Dapat hindi mo iiwan. Dahil kahit gaano kaganda ang bahay mo, kung wala kang kasama rito, magiging hollow block lang ang lahat na walang kabuhay-buhay. Hindi lang to kwento ko. Hindi lang ako ang dumaan sa ganito. Maraming Pilipino ang pinangakuan ng tahanan pero iniwan sa pabahay na walang ilaw, walang tubig at walang pag-asa. Akala namin sapat na ang magkaroon ng bahay, pero hindi lang dapat ganon. Ang tahanan dapat isang lugar kung saan hindi lang tayo nakatira. Dapat ito yung lugar kung saan kaya nating mabuhay. Nagkamali ako noon, pero ngayon alam ko na ang direksyon ko. Hindi ko na kailangan tanungin ang sarili ko ng saan na tayo pupunta ngayon dahil alam ko na ang sagot. Kung nasaan sina Loida at Jasmine, doon ang tahanan ko.